misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa pang-anim na araw ng ating simbang gabi. Nagpapatuloy tayo, tinataas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga dasal at dalangin. Mga kapatid, kailangan nating tandaan na kung gusto din natin makatanggap ng mga sagot sa ating dasal, maging sagot tayo ng dasal ng ibang tao. Pag tinutulungan natin ang ibang tao, pag pinagdadasal natin ang ibang tao, natutuwa ang Diyos. At diyan niya tayo mas pinagpapala, mas binibindisyonan, at mas dinadagdagan ang grasya natin sa ating buhay. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo ay nainggit sa pagpapala, grasya at blessing ng iba. Yan ang isang dahilan bakit hindi natin nakikita at natatanggap ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Naway sa ating pagpapakumbaba, minsan pa maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinandarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig na aking mahal ay aking naririnig, mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyang usa, mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako'y makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignat namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy, humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais kong pagmasdan. At nang aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambahayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasiliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Alleluia, 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 alleluia. Emmanuel na hari ng aming halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. At welcome po, tuloy po kayo sa ating pang-anim na araw ng ating simbang gabi. 3 araw na lang po ang ating hinihintay at kapaskuhan na. Kung hindi niyo po napanood o narinig ang mga naunang 5 misa, ay suggest na pwede niyo pong balikan pagkatapos po ng inyong pagsisimba dito sa pang-anim na misa ng ating simbang gabi. Dahil ang ating pong mga homilya ay may tema. Ang pamagat po ay answered prayers. Paano ba sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal? Paano natin matatanggap mula sa Panginoon ang ating mga hinihiling sa Kanya? At ngayon pong pang-anim na araw ng ating pagmumuni-muni, tandaan niyo po ito, kung ikaw ay isang matulungin na tao, agad ipagkakaloob ng Diyos ang hiling mo. Kung ikaw ay isang mabait at mabuting tao na tumutulong sa iba, sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Pagpapalain ka ng Diyos. Bebendisyonan ka ng Diyos Ama. Amen? Alam po natin yan, that it is good to give than to receive. And when you give, God gives you. Amen? Kasi paano ka makakatulong kung wala kang pantulong? At pag nakikita ng Diyos na busilak, taos sa iyong loob ang tumulong, pupunuin ka niya. Amen? Pero ito ang tanong, ano ang nagiging hadlang sa atin sa pagtulong sa iba? Bakit nagkukulang ang ating kabaitan, ang ating kabutihan? What prevents us? What stops us? What hinders us from being kind, generous, and helping others? Dahil sabi po sa Hebrews, don't forget to do good and to share what you have because God is pleased with this kind of sacrifice. Tignan niyo po yun. Kung magiging mabuti ka, mabait ka, tutulong ka, kinatutuwa ng Diyos ang ganyang sakripisyo. Pag natutuwa ang Diyos, alam niyo na po ang kasunod, ang kanyang pagpapala at pagpupuno sa ating buhay. Amen? So, the question is, ito po yung pag-usapan natin, pagmunihan natin. Ano ba ang nagiging dahilan? Bakit minsan ayaw kong tumulong sa iba na nagiging dahilan din? Bakit nabablock? Bakit napipigilan ang Diyos sa pagpapala, pagbabasbas sa atin? 3 bagay po. Una, inggit, selos. Nung po minsan, meron pong isang kwento tungkol po sa isang bulaklak, a sunflower. Napadaan daw po ang ating Panginoon, ang Diyos, bumaba siya sa langit, naglalakad siya sa hardin. Nakita po niya, yung kanyang ginawa na bulaklak, the sunflower, was sad, malungkot. Tinanong niya, bakit malungkot ka? Sumagot naman po itong sunflower, sabi niya, Panginoon, kasi itong rosas na ginawa mo. Ano nangyari dyan sa rosas? Tingnan niyo naman po, napakapulan niya. Buti pa siya. Yung kanyang kulay, talagang makikita mo kahit na malayo ka. Ako, ano yung kulay ko kumpara sa kanya? Tinanong po siya ng Diyos, ano pa? Ano pa ang kinalulungkot mo? Ito pa po, Panginoon, ha? Itong ginawa mong rosas, mas mabango siya kaysa sa akin. Kaya nga, napakaraming tao, mas gusto siya, hinahanap siya, nilalapitan siya. Ako, pinagmamasdan lang nila ako. Sabi po ng Diyos, dito sa sunflower, alam mo,
kung bakit malungkot ka, kasi tingin ka ng tingin sa iba. Tigilan mo muna ang pagtingin dyan sa rosas. At umpisahan mo tingnan ang ginawa ko, pinagkaloob ko sa iyo. Oo, mas matingkad ang kulay ng rosas kesa sa iyo. Pero tingnan mo naman, mas malaki ka kesa sa rosas. Oo, mas mabango nga ang rosas kesa sa iyo. Pero ikaw, ginagamit ka rin na pag-decorate ng ibang tao. Hindi mo alam, hinahanap ka ng ibang tao. Naglalakbay sila na napakalayo para lang makita ka. Hindi ka magiging masaya habang palagi ka nakatingin sa labas. Huminto ka, tignan mo muna ang iyong sarili. Oo nga naman po, hindi po ba? Yan ang palaging dahilan bakit namamatay, nawawala, napipigilan ang ating tuwa. At tandaan niyo po, pag wala kang saya, mahirap na makita mo ang pagpapala ng Diyos. Pag wala kang tuwa o galak sa iyong buhay, paano darami ang pagbabasbas ng Diyos sa iyo? Sadness and jealousy blocks the blessing of God. Kasi kahit nasagutin ng Diyos yung iyong dasal, kung naman puno ka ng inggit at lungkot, hindi mo makikita yan sa buhay mo dahil palagi kang nakatingin sa iba. You need to focus yourself on your present life, on your situation, on your experience. Just be thankful. Amen? Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Itong si Maria, nagmadali, pinuntahan niya yung kanyang pinsan, si Elizabeth. Walang inggit sa kanya. Natutuwa pa nga siya na finally, nasagot na ang dasal nitong kanyang pinsan. Sana makuha natin yung ugali ni Maria to be happy for others. Amen? When you start being happy for others, God is happy for you, and God will give you more blessings to make you happy also. Huwag mong kaiinggitan yung pagpapala ng iba. Pag nakikita mo na may binebless ang Diyos na ibang tao, ang sabihin mo, darating din ang para sa akin. Pero ang mahalaga, ako ay natutuwa para sa kanila. Because remember, what attracts blessing is thanksgiving. Amen? Ano ang magiging dahilan para lumapit, para makuha mo ang grasya ng Diyos? Yung masaya ka at nagpapasalamat. Hindi po ba? So that is the first, my dear friends. Please remove your envy, your jealousy. Hindi nakakatulong yan para po makatulong ka sa iba at masagot ng Diyos ang iyong dasal at panalangin. But secondly, yung ating mga problema, yung ating pagrereklamo sa ating mga problema, yung ating lungkot sa ating mga problema, yan yung nagiging dahilan bakit hindi maibigay ng Diyos sa atin ang ating mga dasal. Mga kapatid, hindi ka makakatulong sa iba kung palagi mong tinitignan ang iyong problema. Amen? Pero kahit na sana meron kang pinagdadaanan, meron kang problema, meron kang pagsubok, tumulong ka pa rin. Tingnan niyo po si Maria sa ating ebanghelyo. Buntis din niya, nagdadalang tao. Pero nagmadali siya, pinuntahan niya ang kanyang pinsan si Santa Isabel para alalayan siya. Maririnig din natin po sa ebanghelyo, she stayed with her for months. Siya din. Meron din siyang dalang sanggol sa kanyang sinapupunan. Siya din, meron din siya pangangailangan. Pero tingnan niyo po, dahil inisip niya ang iba, she was blessed by God. Mga kapatid, pag tumutulong ka sa iba, wag mong isipin na nababawasan ka o kauubusan ka. Actually, baliktad nga Pag tumutulong ka sa iba, kahit na nahihirapan ka, mas makakatanggap ka pa nga sa Diyos. Turo yan ni Jesus. The more that you give, the more that you receive. Amen? Meron nga pong nagbibigay dito sa parokya, natatouch ako, bawat buwan, dahil po sa ating mga online mass, nagdi-deposit po sa ating bank account, 2,000 pesos. Malaki-laki po. Pero dito po ako natatouch. Kasi pagkatapos po mag-donate, hinihiling sa akin na ipagdasal ko yung asawa niya. Ilang months na po sila na nasa hospital, may sakit po yung kanyang asawa. She's undergoing some treatment. Sabi ko, naiintindihan ko naman po kahit na hindi po kayo mag-donate kasi meron kayong pangangailangan. Pagdadasal ko po kayo kahit na hindi kayo magbigay. Pero sabi niya, Father, ito po para sa Diyos. Ito po pasasalamat namin. Kahit na nahihirapan kami, pero naniniwala ako, dahil nakakatanggap kami,
hindi pa rin excuse yun, dahilan para hindi kami tumulong sa iba. Napakaganda po mag-isip, no? There is no selfishness. There is only love. At dahil po merong pagmamahal, ramdam ko po na sila ay bine-bless ng Diyos. Kasi kung hindi sila bine-bless ng Diyos, hindi sila magbibigay. Di po ba? Kung hindi sila ibe-bless ng Diyos, ano pang maidodonate nila? So nakikita nila yung pagpapala ng Diyos. At hindi nila binibigyan ng mas maraming pansin yung kanilang problema. Maybe your problem is you are so focused on what is lacking rather than focusing on the grace, on the blessing of God. So mga kapatid, yan po yung ating tingnan sa ating buhay. Ano bang mas binibigyan kong pansin? Yung wala o yung meron? Ano bang mas tinitignan ko? Yung problema o yung grasya at pagpapala ng Diyos? Pangatlo, ang nagiging hadlang sa hindi natin pagtulong sa iba ay yung kakulangan ng ating pagdarasal. My dear friends, keep on praying, but also pray for others. Amen? Sabi po sa sulat ni Santiago, pray for one another that you may be healed. Ang ganda po, no? Pagdasal mo yung iba para ikaw din ay gumaling at tulungan ng Diyos. Bakit ba hindi mo natatanggap ang pagpapala ng Diyos? Kasi baka dasal ka ng dasal, wala kang ibang pinagdarasal, kung hindi sarili mo, pagdasal mo naman ang iba. Because I tell you, when you pray for others, your blessings multiply. Kwento po ng mga kaibigan ko na pumupunta sa Roma, na pinalad na mangkalapit po kay Pope Francis. Makakausap po nila. Pag nilapitan nila si Pope Francis, pinapalad sila na makausap ang ating Santo Papa. Tinatanong ko, anong sinabi sa inyo ng Santo Papa? Dalawa lang po ang sinasabi ng Santo Papa. They are requests. Una, sabi po niya, pray for world peace. Pray for Israel, for Palestine. Pero yung pangalawa, mabibigla po kayo. Ang request po ng Santo Papa, pray for me. Pagdasal mo ko. Nakakamangha po yun, nakakabigla. Kasi isipin niyo po, Santo Papa, banal, mabuti, pinakamalapit sa Diyos. Hindi po ba? Siyang successor ni Saint Peter. Pero kahit na para sa atin, mabuti siyang tao, banal siyang tao, bakit nagre-request pa rin siya na ipagdasal siya? Kasi kailangan pa rin natin ng panalangin. Hindi mo masasabi na sapat na ikaw ay nagdasal. Sapat na yung panalangin sa iyong buhay. Hindi. Kulang pa rin ang panalangin. Kailangan pa rin natin ang dasal. Hindi po ba? Pero tingnan niyo po yung epekto that when you pray for others, hindi lang naman sila yung binebless mo. Binebless ka din ng Diyos doon sa iyong ginagawa. Amen? So, your lack of prayer for yourself and for others is the problem why your prayers are not being answered. They are heard, but they are not being granted by the Lord. Bakit? Ano ang problema sa hindi pagdarasal? Kasi tandaan po natin, ang pananalangin ay ang ating relasyon sa Diyos. Paano ka pagkakalooban ng Diyos na malayo ka sa Kanya? Di po ba? Mga kapatid, gusto niyo po bang masagot ng Diyos ang iyong mga dasal? Tumulong ka sa iba. Maging mabait at mabuti ka sa iba. Pagdasal natin, maalis ang inggit, selos sa ating puso. Pagdasal natin na makita natin ang pagpapala ng Diyos kaysa sa mga problema natin sa buhay. Pagdasal natin na wag tayong magsawang magdasal, hindi lang para sa sarili natin, kundi lalong-lalo na para sa iba. Pag yung tatlong yan, nagawa natin, magiging mapalad tayo at tayo ay pupunuin ng bendisyon at grasya ng Diyos. Amen. Kalakip ng ating pagninilay sa misteryo ng tuwa, ng pagdalaw, magtuon tayo ng pansin kina Mariang Kabanal-Banalan at kay Elizabeth at kay Jesus na siyang sanhi ng kanilang kagalakan. Kaysa nila manalangin tayo at ating banggitin at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway higit niyang pahalagahan ang ginagampanan ng kababaihan sa pamayanang Kristiyano at tuwinang ipagtanggol ang kanilang karangalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may bahay, nawa sila'y maging kasangkapan
ng pagpapakabanal ng kani-kanilang asawa at tagapagtaguyod ng pagkakasundot kagalakan sa tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ina, naway palakihin nila ang kani-kanilang anak ng may takot at pagmamahal sa Diyos at maging inspirasyon sa kanila sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, isama din natin ang ating mga personal na intensyon sabihin sa ating mapagmahal na Diyos. Panginoong Diyos, mapaghanda nawa kami para sa darating na Pasko na tulad ng paghahanda ni Elizabeth para sa pagsilang ni Juan at ni Maria para sa pagsilang ni Jesus. Nating Panginoon, tagapagligtas sa nabubuhay naghahari, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya, pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birhen na Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag, namamatay ang iyong anak, na Buhay ng Mesiyas, at babalik sa wakas, mamamayan sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa iyo sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik,
umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinirang, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at basbasan ang aming kahilingan, at sa iyong pagbabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating pong assignment para sa pang-anim na araw ng ating simbang gabi ay kayo po ay magbigay ng pagkain sa ibang tao. Kaopisina mo, kapitbahay mo, o maaaring madadaanan mo nagpapalimos, kaklase mo, kapatid mo, kahit sino po. At sana hindi maging dahilan yung tayo din po ay nangangailangan. Mas pa nga na kahit ikaw ay naghihirap, na magpakain ka sa iba. Because what you give returns to you as a blessing. Tandaan niyo po yon. Kung marunong kang tumulong sa iba, mas pinagpapala ka. Ang sinasagot ng Diyos na dasal ay ang dasal na mga taong busilak ang puso, may mababait na kalooban. Amen? Kaya maghanap po kayo ng taong mabibigyan nyo ng pagkain ngayong araw. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.